Mga bagong imported na bus ng Elabil ng biyaheng Bicol, Samar at Leyte. Tara, subukan natin. This year, naglabas ng mga bagong bus ang Elabil na biyaheng Bicol at Eastern Visayas. Isa na dito ang Higer, Kinglong at Antaco with 2x1 seating configuration na galing Vietnam. Lahat ng nilabas nila this 2026 ay meron ng CR at charging ports kada upuan at naka-air suspension for better comfortability lalo na sa mga pasahero hindi sanay sa biyahe. Dito sa road test, maglalakbay tayo kasama ang ilang bus enthusiasts papuntang Our Lady o Peña Francia sa Bicol para ganapin ang blessing ceremony sa mga bagong units. Masusubukan natin kung gaano nga ba kaganda ang suspension pagdating sa mga lubak at kurbada dito sa South Road. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, maglakbay muna tayo. Dito muna tayo sasakay sa Taco from SLEX to Pagbilao Millstop. Ito ang kanilang 2x1 seating configuration with CR at meron na ding footrest, seatbelt at charging ports kada upuan. Bali ang pamasahan nito from PTX Naga for regular passenger ay 1,920 pesos. Sa mga discounted like senior, PWD or student ay 1,536 pesos. Di pa tayo nakakalayo, napansin ko agad ang suspension ng Taco na naiiba ang laro kumpara sa mga China buses. Bukod pa dito ay walang kalampag sa loob ng unit lalo na kapag napapadaan sa mga lubak na para bang nasa loob ka lang ng kotse. Nasa diretso. Dalawa balat. Dito sa Candelaria Bypass Road ay nakasabay natin ang Gold Trans BTS na biyaheng Bicol. Kadalasan ay dito din ang stopover ng mga Bicol buses sa Cabrera Millstop. Wala ko yung bus. Kakain. Makalipas ang isang oras, ay nakarating na tayo ng Lucena City. Saktong daan naman ng Raymond na biyahe ding Bicol. Ito ang kanilang 2x3 seating configuration air conary concept. Mas mura ang pamasahe nito kumpara sa kanilang 2x2 seating configuration with air condition. May advantage yung mga ganitong unit, especially kapag nasira ang aircon or nawala ng kuryente. Pwede pa nila itong biyahe kapag umaga, kaso bawal lang ito ng madilim na dahil walang ilaw. Kung nawala ang aircon, pwedeng buksan ng mga pasahero ang mga bintana.
Pasado alas 8 ng gabi nang makarating tayo sa first meal stop dito sa Pagbilao, Quezon. Ang ibang mga bus mas piniling dumaan sa expressway para makaiwas sana sa traffic. Kaso maganda ang daloy ng mga sasakyan sa ating nadaanan kaya nauna tayong makarating. Naghintay tayo ng more than 1 hour sa ibang mga bus para magsabay-sabay na paalis ng meal stop. From Taco ay lumipat tayo sa kanilang Higer B12 2x2 seating configuration with CR powered by UCI 330 horsepower na may linyang Ormoc. Ang makakasama pala nating driver ngayon ay si Sir Richard. Matagal na din daw siya nagmamaneho sa Elabel kaya isa siya sa mga napiling bigyan ng unit. Ang dati niyang regular ay ang 9348 Higer Tourist na biyaheng Ormoc. Dito masusubukan kung gaano nga ba kaganda ang Higer B12 pagdating sa mga lubak at kung maganda ba ang stabilizer nito sa mga kurbadang kalsada. Ngayon Kita ba yan? sila yata yun 55? Ayun na. Unit mo na Higer yan, areado na rin yan. Oo, agado rin. Wala. 130 yun? Doon sa kasiguran ano? Hindi, kahit sa ito na ano kanina, testing ko lang kanina, nagwa 120, wala hindi yan. Ano mo pa, bibigay ka pa ng takbo. May ano no? Maganda sa Higer eh. Layo ng bato eh. Di man na na-extra yung scan niya eh, no? Ha? Di na-extra sa Ormoc. Bigay ko lang yun. Kaya nga eh. Pero yung 5, yung scan niya na 5. Nagkaya yun, nagpumot yun. Na-Ormoc yun eh. Ganda talaga ng vehicle sa labak. Peter biya tayo ng overtake. So na. Pag Ormoc biyahe mo ya, gitna ka. Pag muna yung galing ko ba, hanggang dito sa Pagbilao. Tapos yung matubol ko galing Pagbilao. Hanggang doon naman na sa, Pamplona. Tapos pag yung Pamplona, ako yung malagang Matnog. Tapos sa Samar, Tapos yung padulong ko naman, Alin hanggang Atbaloga. Kasi ang Atbaloga, nag-ormo pa ko na. Katbalogan pala ang palitan. Kala ko Kalbayog dun sa ano eh. Ay, doon kayo nang kayo. Okay lang. Sayang ang maasin niya ano. Doon lang kami sa Nabal bago mag-Ormoc. Palumpon na ata, ang buksan ulit. Palumpon. Iwan, Palumpon. Pato yung 892. RH ang makina niya. Anong makina niya? RH. RH. Hino pa rin. Sunod sa akin. Ay, hindi pang RM, no? Hindi pa. Ako lang RM. Oo, sa diretso nyo, no? Kahit sa ahon. Dati nga ako RM. Ano yung 7618?
Naiyak ka yung utong doon eh, pag diretsuhan eh. Pero kasi nabigay ito. Tagang matulin. Walang pundo ang tulin ng bigay ito. Oo, navigator. 883 Wala ko dyan. Ah. Kaya alay, tigas na ng mga kambyo. Ay, matigas rin. Wala, wala sinabi sa'yo kung tasahay dyan. Nawakan mo rin yung high decker na yutong yan. Yung kapatid kong hawak yung jumpong yung 4888 na yun. Dito ay nag-convoy na mga bus na ipapabless sa Our Lady of Peña Francia sa Bicol. Total of 15 units ito at ang 5 Kinglong na long way ay nandun na sa garahe nila sa Naga. Yung may dala ng 8918 yan, sino yun niya? Ay, si Wagit. Oo, Ang kapatid naman nun, yung may dala yung 33 ata. 33. Dito, tatlo ko yung mga kapatid. Puro level. Hindi ba't lang malapilan ito? Hindi ka talagang 31. Lahat ipiyaw. Bagay baka sa rin. Oo. Yan talaga, tanggal yung kaka. Ay, magaan yung kaha niya yan. Hanggang Trabaking yun. malakas lang ginamit natin. Wala. Nandito na tayo sa Pagbilao to Atimonan Road. Dito, masusubukan kung maganda nga ba talaga ang suspension nitong Higer B12 dahil masyadong malalim ang mga lubak na ating madadaanan. Kasabay din natin itong ordinary na Ngayalabil na naka-air suspension, habang convoy naman sa likod ang dalawang Taco Cruiser. Ayun, yan ang nauubos sa rin siya. Kaya normal niya nasa unahan niya eh, no? 015, no? Ayun, yung pang isa. Barnier. Ah, Barnier. Naipit yun doon sa truck. Oo, hindi sila masad kanina eh. Yung Scud niya yan, malakas rin, ano? Ang malakas na yun, touring. Oo, yun talaga. Wala. Hirap din yun doon sa nabigito. May pundo lang kasi eh. Pero kung wala siyang pundulis niya yun, yung touring yan. Touring yun, may pundo eh. May ano ya? May pundo. Ah, may pondo. 100 lang rin. Oo. Kaya lang ha. Advance yung touring niya, din yung speedometer niya. Ah, Sabi mo doon sa Higer na talaga eh, mga 120 na ako ay halos tumikit pa doon sa akin. Ay samantala hanggang isang dalan pa. ay, 100 na rin. Ay, parang sa Volvo rin ng CUL. Ganun rin sa CUL eh, yung 100, 120 sa Higer eh. Nakasabay mo na yun niya, yung mga Volvo ng Oo. CUL. Balik mo na yan. Ang masisirap lang dyan niya yung mga Alps. Kung alam nilang nakakasabay nila eh, kailangan na ng basunggar dyan eh. Sa bagay. Yung vlogger ya, si Migo Pugsit, kilala mo yun niya? Ay, nasa biga? Oo, nakasabay mo na rin yun? Oo. Yan pang hawak nun. Oo ngayon, anong dala mo nun niya, yung nakasabay mo? Higer na, Higer din. Yung entry ko rin. Dito ay naabutan tayo ni Sir Tomas Tuason o mas kilala nating si Kaingay na nakasama natin sa road test ng Vizcaya. Palala dito. Ay, mas malala sa Bisaya. Kung hanggang Santa Rita ay Oo. nakatulungan pa naman ako. Sinayawan na ng 891 dito. Ayan na. Kaingay yan, Kaingay. B12 yan.
Napansin ko dito na mas maganda maglaro ang suspension ng Taco para sa Higer B12 dahil halos di man lang gaano nag-bounce ang Taco kahit dumaan na sa malalim na lubak. Kung ating mapapansin, ay kitang-kita ang pagkakaiba ng hinawa rin sa Taco at sa sinasakyan nating Higer B12 pagdating sa kurbada. Mas comfortable sa mga pasahero ang Taco at ang Higer dahil di ganun karamdam ang kurbada dahil dito masyadong nagewang. In terms of performance ng unit, ramdam mo ang arangkada ng 380 horsepower pagdating sa mga ganitong pahon na kalsada. Usually, kapag ganitong walang pasahero, ay ramdam mo agad ang suspension na matagtag pero dito sa Higer B12 ay nasusustain niya pa din na maayos. Si Tomas Toasan nga. Pagdating naman sa suspension, di hamak na mas maganda maglaro ang suspension ng Taco kumpara sa sinasakyan nating Higer B12 dahil kahit anong lubakan ay baliwala lang ito sa Taco.
Baba na tayo ng bundok at dito naman masusubukan ang braking system ng Higer B12. Bali may mode ang retarder nito from 1 to 4. Ito yung naririnig natin na parang nasipol. Nakasabay na natin ang dalawang Higer B12 na naunang umalis sa mill stop. This time, ay magko-convoy muna tayo hanggang sa makarating sa Santa Elena, Camarines Sur. Marami rin pasahero sa Ormoc ya. Marami rin. Nakaka-seating rin ngayon. Kahit ngayon ya. Panalo pala. Huwag lang bumiyahe doon eh. Pasero ngayon doon. Oo. Malakas na palang level doon sa... Malakas ang ano doon. Yung dulo nyo nun, Ormoc lang talaga. Oo. Anong oras ang alis nyo nun sa Pasay yung ano? Alas 11. Takubaw? Tacobaw? Hindi na dadaan na Pasay yun. Hindi na. Ang dating ng Matnog, Depende. Wala traffic maaga. Mga alas 3 kasi bakit? Madaling araw. sabay nyo yung COL, may nakasabay kayo COL. Ay, nauna sa amin yan. Kasi naalis ang siyo dito sa Manila, alas 4 madaling araw. Oo. Pero may inaabot kayo minsan, ano? Minsan, sakay ako ng Silver, may nakakasabay kami yan eh. Magtuloy-tuloy yung takbo. Kaso, yung mga excess na yun, hindi nakatawid na mga pang alas 11, alas 9. Nagkaano rin kaya, paskat? Hindi. Santa Clara lang, kaso naligo. Montenegro. Yung mga tinglong, doon na tayo mabiyahe. Yung mga maasin na linya, ano? Ganda ng tulog, no? Parang tourist. Dito, nakwento na si Richard na ang owner na si Boss Adol daw ang nagko-convert ng mga makina nila gaya ng mga Hino. Siya nagko-convert? Grabe naman kasi sa tuulin. Minamat siya yung transmission differential na yan. Tunay ko magpatak pa rin. Siyempre pati magpatak pa yun. Oo. Siyempre mo magpatak. Nasakyan namin yan ng road test. Tinesting niya yung ano, pouring.
Yung Land Cruiser ano, papatak doon ng 300. Oo. Even mo pa, ano yun, nanalo na sa factory, 10 ang sports car. Oo. Oo. Boss JB. Talagang fighter rin pala yung anak Ay, mo. sabi lang yun yung pool, pero punta na. Maaari niya yung Finally, ay nakarating na tayo sa isa sa pinakadelikadong kalsada dito sa Quezon. Dahil ginagawa ang kalsada sa proper, ang lahat ng mga heavy vehicles ay dito pinapadaan sa bypass road. Bago duman dito ay kailangan kondisyon ng iyong sasakyan dahil sa tarik na kalsada ay pwede kang mawala ng preno o mabitin sa ahon na maaaring pagmula ng aksidente. Dito din natin masusubukan kung malakas nga ba talaga umahon ng Eiger B12 with 380 horsepower pagdating sa mga matatarik na kalsada. Tercera to yan, no? Nakakorenta rin, no? May level sa unahan dun. May level yata yun. Parang bitsik. Meron sa loob. Ilayin yata yung 8015. Ayan nga, 8015. Andito na tayo sa crossing ng Bayan ng Gumaka at Pitugo Road. Kapag pa southbound, isa to sa pinakamahirap ahunin dahil pagliko galing kurbada ay merong rotonda. Dahilan kaya nahihirapan ang mga bus umahon dahil nawawalan ng buwelo.
Kaya Norman ba bilhin niya? Segunda lang to ya. Finally, ipababa na tayo ng bypass road. Kung gaano nga katarik ang inahon natin, ay ganun din na madadaanan natin pababa ng bypass. Nauna yata yun eh. Nakalabas na tayo ng Gumaka Bypass Road ng less than 20 minutes. Hindi kagaya sa bayan na inaabot ng more than 40 minutes dahil sa traffic at sa lubak-lubak na kalsada. Napagpasya ng mga driver ng Winto para antayin ang mga nahuling bus at may time na din ng mga bus enthusiasts for quick photoshoot. Makalipas lang din ng 10 minutes ay napagpasya na din ng ulis dahil nakapagtipon-tipon na ang mga bus. Magaling rawis yun niya, no? Ordinary. Yung dala kong hiker po tayo pagkukurbada, ikala mo itutumba. Binibirit ko sa kurbadahan yun na. Dala ko tayo pang kurbada. Nesting ko na kanina. Tapos maganda siyang ano, madali ang panlusot. Oo, malakas pumikap na. Malakas pumata. Roller na. Wala tamang biyaheng tawid din, no? Laki ng bagay niyan. Naside yung unit mo doon dyan? Nasa lowered yun. Nasa yun. Hindi pwede sa Pero pas... mataas na ano, mataas na lowered siya. Hindi pala pwede sa paskat yun pag mataas yung ano. Nasa head per minute, wala kami yan. Kasi nga bira kami sumakay ng Montenegro. Oo, mataas yung Montenegro. Isa sa mga naging concern ng mga driver sa Higer B12 ay masyadong mataas ang brightness ng dashboard at ng tablet kaya pansamantalang tinatakpan nila ito dahil daw masyadong nakakasilaw. Kaya yan eh, tinatakpan yan eh. Pero sa tourist yung mga tourist na Higer, meron yun eh. May namamatay yung ano nun eh, ano yung malat sa settings. Hindi, naano lang yan. Ganda ng ilaw, kita eh. Nakakatakot sa salamin niya sila. Parang natural lang sa ano. Kasi practical yung biradan lang. May tako yan sila yan. Alin? Lalabas. Pio? Yung Pio. Yung sa sila. Dating hawak ko yung ordinary, yung 5380. Kilala niya mga alis na yan. 580. Oo. DOE lamang yan nun. Mahal nga yun, nakatiktok nga yun. Alis sa ata niluspang ko nun, mahal yung nakatiktok yun. Ayun no, si Migo. Kasi, kasama ko dun sa mekaniko namin yung, ako ba ko yung mga variant timing ng, mas mukha ko niya sa kung may magandang timing yung makina eh. Parang di gasolina. Maganda na yung tiplada, no? Ilang beses na yun dyan po na nagpaparabay kami tatlo sa kurbada. Favorite pa naman kasabayan ni Migo.
Hello, Pabo. Kasi Philippine, no? Kung ganyan yung mga dyan ay ano, maingay na rin. Kasi, Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay finally nakarating na tayo sa gateway of Bicolandia. Kapag dumiretso ay ito yung way papuntang Daet, tayo naman ay papasok na dito sa Quirino Highway. Dito din halos nagsasabay-sabay ang mga bus na galing Manila dahil ang ibang mga bus company ay merong stopover dito, samantalang yung iba ay tuloy-tuloy na ang biyahe. Habang magkaka-convoy yung mga bagong unit ng Elabel, ay biglang may nakasabayan tayong European Man Diesel 360 horsepower ng R&B na biyahe ding Bicol. This time, makikita natin kung ano nga ba ang performance ng Man Diesel. Man Diesel. R&B.
Pagkadating natin ng bayan ng Tagkawayan, Quezon, pansamantalang huminto tayo dahil nag-warning na ang dashboard na mauubusan na ng diesel. Halos lahat ng mga Higer B12 ay pansamantalang huminto dito para magpagasap. Pero ang mga tao ay nagtagal lang ng 15 minutes, kalaunan ay pinauna din sa Polanggi Mill Stop. Makalipas ng 30 minutes ay tumuloy na tayo sa biyahe papuntang Polanggi. Pero ang diesel na inilagay sa atin ay saktong diesel lang para makahanap na may OR na gas station. Saktong alas 5 ng umaga nang marating natin ang Polanggi Mill Stop. Bali isang bus na lang ang maghahatid sa atin papunta sa hotel at ang A-level management na din ang may sagot sa accommodation. Kinabukasan, gaganapin na ang blessing ceremony sa mga unit dito sa Our Lady of Peña Francia. Punta pala tayo ngayon dito sa Our Lady of Peña Francia dito sa Naga. So 9:30 ang schedule ng blessing.
After blessing and photoshoot, nagbigay ng level management ng mga souvenir para sa mga sumama sa road test. This time ay pupunta naman tayo sa Kamalig Bypass Road for photoshoot with the iconic Mayon Volcano. For the second time ay sasakay naman tayo ulit sa Taco Cruiser kasama ang one of the veteran bus driver ng Level na naging driver din ng Piltrangco noong araw. Nung sa Piltrang ko, nagbiyaya ako ng base na ako mismo dun sa dahil. Diet base na. Saan biyahe nyo nun sa Bisaya, sir, nung nag-Piltrangco kayo? Sa Kuan, Palunpon, Cebu, natawid. Inland, tsaka Sedik ba yun, o? Yung sinig kong araw. Hmm. Sinig kong araw. Yung inland, mga tiyuhin ko ang mga driver yun ng araw. Inland. Traffic mo, bilis ano lang, seconds lang yan. Sana mo. Ayaw mo na yan, ano ko nakagabi. Tapos patugtugin mo yung favorite ko yan. Kaya man lang. Isa. DMMC oh. Makalipas ang isang oras, ay nakarating na tayo ng Kamalig Bypass Road. Dito, tinitipon-tipon ang lahat ng mga units for photoshoot. Habang babalik na tayo sa hotel, ay sasakyan naman natin itong kanilang Kinglong Long Way with 330 horsepower. Dito natin malalaman kung ano nga ba ang pagkakaiba ng performance nila sa bawat isa. Ang advantage nitong Kinglong sa Higer B12 Bataco ay naka super high decker na ito at perfect para sa tawid dagat na biyahe. Based on my experience, hindi masyadong issue sa biyaheng Bicol ang mga naka-standard na decker. Pero kapag dating sa tawid dagat na biyahe, malaking bagay doon na may malaking compartment para maiwasan na magkaroon ng bagahe sa pasilyo dahil sa daming dala ng mga bagahe ng pasahero. In terms of speed and stabilize nito sa kurbada, mas nagustuhan ko ang performance ng Higer B12. Naranasan ko yun.
Sandaan. Ito manual pa. Sulit na sulit mo yung kada. Talkbang 7298. Ito, sleeper yan, no? Sleeper yan. Bakit yan yun? Sleeper yan, naka-hazard, oh. Breakdown. Pakita na yun. Yeah, 7298. Ano ba yan? Random na. Nakita ko lang ng nada siguro. Pumila yun mamaya. Tapos pinili na kami. Hindi, pwede yun. Ginagawa nila. Tapos nadinig sa kita. Hanggang saan ba mo? Nasa pump ko. Bago ba yun eh? Tapos para siguro. Tapos para Oo. yung walang sumakay masyado sa tao, kung meron mo, dalawa-dalawa lang. Tatlo eh, lahat sila sa video. Silibado lahat eh. Oo. Ayaw na tao. Ay, so. Hindi naman, pero parang siguro masubukan. Hindi pa ganun masubukan to eh. Ayaw pa ito talaga. Man nga! Hindi, ayun lang. Ay, hindi. Manari. Yung ano, game 18 Oo. Ay, Habol yan. saan yung ligas ng ano, Bicol Express? Hindi, saan? Ito? Walang bumper ah. Sila. Tama, ano? Kasi Alto. Ang bisibisigaw na bata eh. Hindi ka mayagdangkad sa mabon. Dati para sa'yo. 136. Oo, nalagpas ka na ng tabako. Daming sakay. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating paglalakbay. At nagpapasalamat nga pala tayo sa Level Management para sa mga ganitong klaseng event at nasubukan ng performance ng kanilang mga bagong unit. Ang nagustuhan ko sa mga unit nila ay lahat ng mga bago ay meron ng CR. Useful ito para sa mga laging naiihi sa biyahe. May iwasan ng pahinto-hinto sa halanganing lugar for safety na din ng mga pasahero. And also, ang fast charging ports kada upuan ay di ka na makangamba na malobat ka sa biyahe. Hopefully, ay masakyan din natin ito sa mismong biyahe papuntang Eastern Visayas. Thank you. Sa susunod nating biyahe, ang sasakyan naman natin ang Xiongtong H12 ng Bicol Isarog with Anthony Patria o mas kilala nating si Road Warrior.